Mga TikTokeries dyan, umanda-handa na po kayo at baka posibleng iban sa Pinas ang TikTok. Ayon po dito sa balita, ibaban ang TikTok sa bansa sakaling mapatutunayan ginagamit ito ng China sa pang-eespiya at cyber attacks. Ayon kay National Security Advisor Secretary Eduardo Año, hindi umano siya magdadalawang isip na irekomenda ang total ban sa TikTok kung may sapat na ebidensya na ginagamit ng China ang naturang app para sa cyber attacks nito laban sa Pilipinas. Galing kasi sa China yung mga apps na yan. Malaki ang posibilidad na nakukuha nila yung mga data pati mga private details ng mga nagsusubscribe dyan. Inatasan na rin ni Anyo ang task force na pinamumunuan ni Assistant Director General Jonathan Malaya na pabilisin ang investigasyon sa TikTok kaugnay sa posibleng data breaches. Patuloy anyang susuriin ng National Security Council ang naturang app upang siguruhin ang proteksyon sa mga tumatangkilik na Filipino maging ang government system. Dagdag pa ni Anyo, hindi pa naman natin yan sinasabi na ibaban ang TikTok sa Pilipinas. Doon na lang muna tayo sa mga pamahalaan, opisina na involved sa security matters. At kung mayroon tayong makitang ibang development, saka tayo magsasagawa ng adjustment. Ilang bansa na ang nauna sa hakbang na ito ng pagbabawal sa China company-owned na TikTok. Kasi nga po, kapuna-puna na ginagamit ng mga influencers ang TikTok para maghasik ng disinformation. At ginagamit din nila ang app na yan para hikayatin ang mga Filipino na ang sentimiento nila ay mabaling sa China. Pero, bakit nga ba maraming bansa na ang nagbaban sa TikTok? Isa sa pangunahing dahilan po ay dahil sa security concerns. Narito po ang ilan sa mga bansa na nagpataw na ng partial or total ban sa TikTok. Afghanistan. Dahilan nila, ito ay hindi consistent with Islamic laws. Ang Australia, noong April 4, Australia banned the app from all federal government-owned devices citing security concerns raised by the Department of Home Affairs. The ban would be imposed as soon as practicable. Sa Belgium, banned din ang TikTok sa work phones ng government officials. Sabi ng kanilang Prime Minister, "We cannot be naive. TikTok is a Chinese company that currently is mandated to cooperate with Chinese intelligence services." Mirroring other countries, Canada banned TikTok from all government mobile devices in February of this year. Ang partial ban nila is due to the app presenting an unacceptable level of risk to privacy and security. Denmark, ang dahilan din nila, security considerations. India, noong 2020 pa nag-implement na ng nationwide ban sa TikTok. Sa Netherlands, Dutch officials have been told not to use TikTok. Sa New Zealand, the service has determined that the risks are not acceptable in the current New Zealand parliamentary environment. Sa Norway, security interest din. Sa Somalia, concerns of terror-related content. Sa Taiwan, December 2022, government devices were banned from using Chinese-made software including TikTok. Sa United Kingdom din, government ministers have been banned from using TikTok on work phones and devices. Sa United States din, although the US has never placed a nationwide restriction on an app but is debating now whether to do so for TikTok. At dito nga sa atin sa Pilipinas, hindi na po pwedeng gamitin ang TikTok sa ating pamahalaan at opisina na involved sa security matters. So ano pong ibig sabihin yan? Marami sa mga bansang ito tungkol sa security matters ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng partial or total ban sa TikTok. At yan po ang nangyayari sa Pilipinas. Ginagamit ng mga media influencers ang TikTok para tirahin at kalabanin ang ating gobyerno. Although meron po tayong freedom of expression, freedom of speech,
Pero kung ito naman po ay nagiging security threat na para sa ating bansa, kailangan po talagang pag-aralan kung gawing nationwide na ang pagbaban sa TikTok. And speaking of social media, meron po tayong balita ngayon. Information warfare. Official warns against Filipinos echoing China's script on West Philippine Sea. Galing po ito sa ABS-CBN News. An official of the National Security Council warned against Filipinos who have been echoing the side of China in the ongoing territorial dispute in the West Philippine Sea. According to NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, they have been monitoring some influencers and groups who tend to echo China's sentiments on the West Philippine Sea. Sabi po ni Malaya sa teleradyo serbisyo, mukhang meron. May mga nakikita ako ng mga influencers at certain organizations sa ating bansa na monitor natin yan. We have been monitoring them since the water cannon incident. Kasi nga po kung napansin niyo, binubuli na tayo ng China, binobomba na tayo ng China, binabangga na yung ating mga barko dyan sa West Philippine Seas. Pero itong mga influencers na to ay nakakampi pa rin sa China. So what gives? Pumapayag sila na tayo ay tratuhin ng China ng ganito. Although sinabi ng NSC, tukoy naman nila kung sino itong mga influencers na ito. That is parroting kung ano sinasabi ng China. Meron po tayong freedom of expression. Pero ibang kaso na po if they are spreading disinformation. Sabi nga ni Malaya, ang ano lang is, huwag magpakalat ng disinformation. Yan kasi yung mas mahirap eh. If it is an actual misappreciation of the fact, okay lang yun. Pero kung ang ipinapakalat ay fake news o disinformation, yun ang dapat labanan natin. Kasi nga information warfare ito. So ako po bilang isang ordinaryong mamamayan, nakikita ko naman kung anong ginagawa ng China sa atin. Hindi ko naman kailangan maging eksperto sa foreign affairs or sa foreign relations para maintindihan ko kung ano ang nagaganap. Isa lang din po ako sa mga ordinaryong mamamayan na hindi maalam sa mga ganitong mga bagay-bagay. Naiintindihan naman din po namin dahil nakikita naman po namin kung ano ang mga totoong nagaganap. So nakakapagtaka itong mga media influencers na to kung bakit todo pa rin ang kanilang pagtatanggol sa China kahit na binubusabos na tayo ng China. So dalawang bagay lang yan eh. It's either you are pro-China or you are pro-Philippines. Kilala po natin ang mga Pinoy. Maalab po ang ating pagmamahal sa ating bansa. Kaya tayo po ay dapat maging alerto. Lalo na dito sa mga fake news na kumakalat. Dapat po matuto tayong mag-identify kung ano ang totoo at kung ano ang hindi totoo mga balita. Yung mga nagpapakalat lang ng disinformation. Dapat po tayo ay maging mapanuri. Nagawa po natin yan. Na iupo po natin si President Bongbong Marcos kahit na napakadaming naglipa ng fake news at disinformation laban sa pamilya Marcos. Huwag na po tayo ulit magpauto at magpaloko dito sa mga nagpapakalat ng disinformation na to. Marami po ngayon dyan na mga social media influencers na dinadaan nila sa pagiging sikat dahil sila ay kilala, sila ay may pinag-aralan, sila ay eksperto sa ganito o sa ganyang bagay para magpakalat ng mga maling impormasyon. So sabi nga po ni PBBM, we have to fight for the truth. Lalo na po ngayon, ginagamit talaga nila ang social media para magpakalat ng fake news, ng maling impormasyon. Dahil ginagamit po nila ang social media para sa demolition job nila against this government. They are hell-bent in destroying the PBBM administration. Kaya po sila sama-sama ngayon, nag-join forces sila para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Dahil akala nila nung una, madali nilang mapapabagsak si PBBM. Pero nagkamali po sila. Kaya dino-double time po nila ang paninira. And what better way to do that is via social media. Pero somebody once said, the best weapon against any demolition job is always the truth. And I strongly believe in that. Kaya nakita nyo kung bakit nakabalik ang mga Marcoses dahil kahit na anong demolition job ang ginawa nila sa pamilya Marcos sa tagal ng 3 dekada,
Hindi po sila nagtagumpay dahil lumabas po ang katotohanan. So dapat po tayong maging mapanuri, lalong-lalo na po sa mga nababasa natin at sa mga napapanood natin sa social media. Dahil ang pinakamainam na armas para labanan ang mga demolition job na to ay ang katotohanan. Kayo po, payag ba kayo na i-ban totally ang TikTok sa Pilipinas? At ano ang masasabi nyo sa mga media influencers na kung todo pagtatanggol sa China? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.